Well mga kapupong, sa unang mga araw ng bagong taon, ang napakalaking yaman ng langis ng Venezuela na matagal nang itinuturing na isang pambansang asset at hamon ay naging sentro ng pandaigdigang pansin sa mga oras na naganap ang mahahalagang pangyayaring pampolitika at seguridad sa Caracas. Ang Venezuela ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking proven crude reserves sa buong mundo na tinatayang nasa 303 bilyong barrels ng langis. Halos 17% ng kabuuang kilalang reserba sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay heavy crude mula sa Orinoco Belt na nangangailangan ng espesyal na kagamitan at malaking investment upang ma-extract ng epektibo. Sa nakalipas na mga dekada, ang yaman na ito ay hindi gaanong napakinabangan. Noong mga nakaraang taon, ang Venezuela ay nakakapag-produce ng hanggang 3,2 milyong barrels per day, isang malaking bahagi sa pandaigdigang merkado. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa kakulangan ng investment, mismanagement ng state-owned oil company at mahigpit na international limits sa trade at finance, bumaba ng malaki ang produksyon. Sa mga nakaraang taon, ang produksyon ay nasa paligid na lamang ng 1 milyong barrels per day na maliit kumpara sa potensyal nito. Sa mga oras na ang mga aspetong pang-ekonomiya ay umuunlad, nagkaroon ng nakakagulat na pangyayaring pampolitika noong ikatlong araw ng Enero 2026 nang isinagawa ng United States ang isang operasyon sa Venezuela. Sinabi ng US officials na ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores ay dinala sa US upang harapin ang formal na legal na proseso. Sinabi ng US leadership na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na aksyon para tugunan ang aligasyong kriminal na isinampa laban sa kanila na matagal nang itinatanggi ni Maduro. Ayon sa opisyal na pahayag, ang aksyon ng US ay bahagi ng mas malaking layunin na ayusin ang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon. Sinabi rin ng US leadership na pansamantala nilang pamamahalaan ng Venezuela na may layuning ayusin ang proseso tungo sa bagong istruktura ng pamahalaan. Sa mga oras na nangyari ito, sinimulan na rin ng Washington ang pagpapakita ng interes sa muling pagpapaunlad ng energy sector ng Venezuela at inanyayahan ang American energy firms na tumulong sa rehabilitasyon ng luma at nasirang oil infrastructure na tinatayang may halaga sa trilyong dolyares. Anyway mga kapupong, ayon sa mga analyst, hindi magiging mabilis ang pagtaas ng produksyon ng langis sa Venezuela kahit pa may naganap na pagbabago sa politika. Sa pinakamagandang senaryo, aabutin ng 5 hanggang 7 taon bago makakita ng makabuluhang pagtaas sa produksyon dahil kailangan pang ayusin ang mga lumang pipelines, refineries at legal frameworks. Pinapayuhan ng mga eksperto ang mga kumpanyang dayuhan na timbangin ang political uncertainty, legal protections at mga kailangang ayusin bago mag-invest ng malaki. Iba-iba rin ang reaksyon ng international community sa pagkakakustody ng Pangulo at sa mga kasunod na pangyayari. May ilang gobyerno na nanawagan ng kapayapaan at dialogo habang may ilan namang nagkomento na ang aksyon ng US ay labag sa soberanya ng isang bansa. Sa loob ng Venezuela, nahati ang opinyon ng publiko. May mga sumusuporta at may mga nagtatanggol sa desisyon na inihayag ng mga dayuhang leader. Well mga kapupong, sa kabila ng malalaking balita, ang kwento ng langis ng Venezuela ay nagpapakita ng mas malalim na tanong kung paano ang isang bansa na may napakalaking natural na yaman ay nakakapag-navigate sa mga oportunidad sa ekonomiya sa gitna ng pagbabago sa pamahalaan. Sa mga oras na ang yaman ng bansa ay nananatiling napakalaki sa papel, ang aktwal na pag-unlock nito ay nakasalalay hindi lamang sa teknikal na trabaho sa infrastructure kundi pati na rin sa matatag na pamahalaan, kumpiyansa ng investors at pakikipagtulungan sa ibang bansa. Kung magiging simula ito ng bagong kabanata para sa enerhiya ng Venezuela mga kapupong, ay nakasalalay ito sa mga aksyon ng pamahalaan at ng mga international partners sa mga darating na buwan. Actually, ganito kasi yan mga kapupong. Well, mabilis kasing kumalat mga kapupong sa iba't ibang bansa ang balita tungkol sa pagkuha kay Nicolas Maduro, ang Pangulo ng Venezuela, ng mga puwersa mula sa United States. Ang pangyayari ay naganap bago pa man sumikat ang araw at sinamahan ng mga galaw ng sasakyang panghimpapawid at malalakas na tunog sa ilang bahagi ng Caracas. Ayon sa mga opisyal ng US, si Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores ay dadalhin sa New York upang harapin ang mga kasong matagal nang iniuugnay sa kanila. Sinabi rin ng mga autoridad na magkakaroon ng pansamantalang pamamahala upang gabayan ang bansa sa susunod na yugto. Sa South Florida,
lalo na sa lungsod ng Doral, maagang nagtipon ang mga Venezuelan na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. May mga nagparada ng bandila ng Venezuela at United States at nagdiwang sa mga lansangan. Para sa marami, ang pangyayaring ito ay simbolo ng pag-asa matapos ang mahabang panahon ng hirap. Isang residente ang nagsabi na mula pagkabata ay nararanasan na ng kanyang pamilya ang mahigpit na kalagayan at ngayon lamang niya naramdaman ang liwanag ng pagbabago. Sa Kansas City, iba't ibang emosyon ang lumitaw sa komunidad ng mga Venezuelan. Si Tatiana Padron ay nagsabi na may kaba siyang naramdaman sa mga nangyari, ngunit kasabay nito ay may ginhawa rin. Ayon sa kanyang pamilya sa Venezuela, may mga lugar na nawala ng kuryente at nakarinig ng malalakas na ingay, ngunit nanatiling ligtas ang karamihan. Sinabi ni Padron na ang pag-alis ni Maduro ay isang aksyon lamang at marami pang personalidad ang maaaring makaapekto sa magiging direksyon ng bansa. Sa ibang panig ng mundo, kabilang ang Madrid at Santiago, Chile, nagtipon ang mga Venezuelan upang ipahayag ang saya. Sa mga plaza, maririnig ang mga sigaw ng pag-asa at pagbabagong matagal nang hinihintay. Marami ang umaasang magbubukas ito ng oportunidad upang makabalik sa sariling bayan matapos ang mahabang pagkakahiwalay sa pamilya. Sa loob ng Venezuela, mas maingat ang naging reaksyon ng ilan. May mga taga-suporta ng dating pamahalaan na nagtipon at nanawagan para sa pagbabalik ni Maduro, samantalang ang iba ay nanatiling tahimik at nagmamasid. May mga ulat ng pagkaantala sa ilang serbisyo, kaya't maraming pamilya ang naghintay ng malinaw na direksyon kung ano ang susunod na mangyayari. Nagbigay rin ng pahayag ang ilang religious leaders. Sinabi nila na ang kanilang damdamin ay halo ng pag-asa at pagninilay. Ipinahayag nila ang hangaring magkaroon ng kaayusan, pananagutan at kapayapaan at hinikayat ang publiko na iwasan ang sagupaan at panatilihin ang pagkakaisa. Sa United States naman, mga kapupong, magkakaiba ang pananaw ng mga opisyal. May mga pumuri sa aksyon bilang isang mahalagang sandali para sa pananagutan, habang ang iba ay nagpahayag ng pag-aalala sa posibleng epekto nito sa ugnayang pandaigdig at batas. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na patuloy na umuusad ang araw sa iba't ibang bansa, nananatiling sentro ng usapan ang kinabukasan ng Venezuela. Para sa ilan, ito ay simula ng panibagong pag-asa. Para sa iba, ito ay panahon ng pag-aalala at pag-aabang. Ngunit malinaw na ang bansa ay pumasok na sa isang bagong yugto na puno ng pagbabago at hindi tiyak na mga posibilidad. Well, kahapon mga kapupong, nagsagawa ang United States ng isang malaking aksyon sa kabisera ng Venezuela na Caracas. Sa operasyong ito, inalis si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores mula sa kanilang opisyal na tirahan at inilipat palabas ng bansa upang harapin ang mga usaping legal sa United States. Ayon sa mga opisyal, ang pangyayaring ito ay resulta ng maraming buwang paghahanda na kinabibilangan ng intelligence gathering, maingat na pagpaplano at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar at law enforcement. Si President Donald Trump, na nagsalita makalipas ang ilang oras mula sa Florida, ay sinabi na ang operasyon ay inaprubahan noong huling bahagi ng Biyernes ng gabi matapos hintayin ang angkop na kondisyon ng panahon. Ang misyon ay isinagawa sa ilalim ng codename na Operation Absolute Resolve. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit, kabilang ang fighter jets, helicopters at remotely piloted drones na nagmula sa iba't ibang base sa Western Hemisphere. Sa mga oras na madaling araw, dumating ang puwersa ng United States sa compound ni Maduro sa gitna ng Caracas bandang 2:00 ng umaga. Ayon sa mga ulat, halos madilim ang buong lungsod sa pagsisimula ng operasyon, isang estratehiya na sinabi ng Pangulo na bahagi ng masusing pagpaplano. Tahimik at mabilis na kumilos ang mga tauhan upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa lungsod. Matapos makapasok sa compound, isinailalim ng mga tauhan ng law enforcement sina Maduro at Flores sa kustodiya. Agad silang inilipat sakay ng helicopter patungo sa isang US naval vessel na nakapwesto sa karagatan. Mula roon, inaasahang dadalhin sila sa New York upang humarap sa mga kaso sa federal court. Sinabi ni US Attorney General Pam Bondi na ang dalawa ay haharap sa paglilitis sa Southern District of New York kaugnay ng matagal ng aligasyon ng illegal drug trafficking. Samantala, mariing tumugon ang pamahalaan ng Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ay maaaring umako ng pamumuno kapag ang Pangulo ay hindi makapaglingkod
ay sinabi na ang ginawa ng United States ay isang hindi makatarungang pag-alis sa liderato ng bansa. Hiniling niya ang katiyakan na ligtas sina Maduro at Flores at iginiit na nananatiling lehitimong Pangulo si Maduro. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manatiling kalmado at nagkakaisa. Sa buong Caracas, nakaramdam ng matinding pag-aalala ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog at makakita ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid bago sumikat ang araw. May mga video at ulat ng mga saksi na nagpapakita ng usok at ingay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nagdeklara ng emergency ang mga lokal na autoridad at may mga armored vehicle na nakita sa mga kalsada pagsapit ng umaga, palatandaan ng tumitinding tensyon na inihahalin tulad ng ilan sa isang sagupaan ng kapangyarihan. Pero mga kapupong iba-iba ang naging reaksyon ng international community. May ilang leader ng ibang bansa ang kumondena sa aksyon ng United States at nanawagan ng diplomasya, sinasabing dapat igalang ang soberanya ng bawat bansa. Mayroon din namang sumuporta sa layunin na papanagutin si Maduro sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa loob ng United States, may mga kritiko ring nagtanong kung tama bang isinagawa ang operasyon ng walang malinaw na pahintulot ng Kongreso. Anyway, mga kapupong, sinabi ni President Donald Trump na tutulong ang United States sa isang mapayapang transition at makikipagtulungan sa muling pagbangon ng Venezuela, kabilang ang posibleng pakikipag-ugnayan ng mga American companies sa sektor ng langis. Gayunpaman, kanyang sinabi na ang pangmatagalang solusyon ay dapat magmula sa isang maayos at lehitimong pagbabago ng pamumuno na magbibigay daan sa katatagan at kaayusan ng bansa.